title na binigay ko po dyan is The Collector. Meron bang kinalaman doon sa verse natin yan? Natingin nyo? Parang malayo. Kung meron kayong idea. Magkalapit lang, Pastor. May correlation siya. Nakikita nyo po yung picture dyan na yung collector is yung nasa gitna. No? At yung mga nakapaligid sa kanya, nakatali sa kanya lahat ng kadena. Bakit kaya? So yun po yung pag-uusapan natin sa araw nito. Tuloy natin doon sa verse natin. Sabi, di ba? And forgive us our sins. Ano yung kasunod? As we have forgiven those who sin against us. Yun yung karugtong, di ba? Ibig sabihin, i-benchmark ba natin yung ating pagpapatawad? Base doon sa i-benchmark ba natin yung pagpapatawad ni Lord base doon sa pagpapatawad natin doon sa mga nagkasala sa atin? Kagaya ng kung paano mo pinatawad yung nagkasalang biyanan mo, yung ex mo, yung mga kaibigan mo, yung kapitbahay mo na nakikiconnect sa wifi mo na hindi nagpapaalam. No? So kung paano po tayo magpatawad, ganon din po dapat ba tayo patawarin ng ating Panginoon? So pag sinabing ganon, mayroong conditional na pagpapatawad. No? Madalas marinig po natin, di ba? Okay na, sabihin natin na okay na ako, Lord, pinapatawad ko na siya, pero ayaw ko na siyang makita habang buhay. No? Pinatawad po tayo ni Lord, pero ayaw niya na, kumbaga kung paano tayo pinatawad ni Lord, gusto ba natin na gano'n din ba tayo pinatawad ni Lord? Papatawarin niya tayo, pero ayaw niya na tayo makita. Hindi naman po tayo gano'n pinatawad ni Lord, di ba? He accept us even pinakamasamang tao tayo o tayo yung pinakamakasalanang tao. He has an open arm na tanggapin po rin, pa rin po tayo at mahalin. No? That's the true forgiveness. No? Yung wala ka dapat bitterness sa puso mo. Alam niyo ba yung salita, sa ibang translation, kaya ginamit ko po yung NLT dyan, kasi nandyan is sin. No? Pero kung titingnan po natin doon sa ibang translation, katulad ng ESV or SA or King James Version, ang verse po dyan, and forgive us our debts. And as we also have forgiven our debtor. No? Grabe yung di ba, yung translation, bakit debts? Ano ba sa Tagalog ng debts? Utang. O utang. Utang. Kasi ang kasalanan po ay, sa totoo lang, ito ay utang. Correct me if I'm wrong, ha? Kapag may nagkasala sa atin, parang kinuha niya ang isang bagay sa atin, kaya nagkakaroon tayo ng sama ng loob. Di ba? Tama ba? May kinuha siya sa atin na isang bagay, kaya tayo nagagalit sa kanya na hindi siya nagpapaalam. Di ba? Kapag pinagchismisan ka, no? Ninakawan ka ng reputasyon na hindi mo alam. Kahit nakatalikod sa'yo. Naririnig mo na lang, nalaman mo na lang na chinichismis ka na pala ng kaibigan mo. Kapag niloko ka ng partner mo, no? Ninakawan ka ng tiwala at panahon. May utang sila sa'yo. Kapag hindi ka pinahalagahan ng magulang mo, ninakawan ka ng pagmamahal at panahon. May utang din sila sa'yo. Lalo na yun po sa mga may mga nakaranas din po sa atin, no, na broken family. Worst come to worst po talaga, hindi po natin masasabi na ang pagsasama nyo ay hindi po nagsama ng hanggang sa dulo. Meron po talagang nangyayari na hindi talaga nagkatuluyan yung naging mag-partner. Hindi naging tuluyan mag-asawa, pero nagkaroon ng anak. Mahirap po talaga ang kalagayan. Sino po ba ang nagiging collateral damage dito? Yung mga anak, no? Yung mga anak naghahanap ng pagmamahal. Yung anak naghahanap ng oras sa kanilang magulang.
Kung isa man lang ang nawala doon sa nanay or tatay niya, or hindi niya nakasama sa paglaki niya, isa sa kanila ang may utang na pagmamahal. Kung hindi niya nakasama yung nanay niya, kung hindi niya nakasama yung tatay niya, may utang sila sa bata ng pagmamahal at oras na dapat kasama nila sa kanilang paglaki. O yun po yung debts o utang ng magulang na hindi nakasama yung anak niya. For us, no, napakahirap lumaki ng isang bata po talaga na walang magulang. At alam po natin na may mga nakaranas din po sa atin dito. Longing po talaga sila sa pagmamahal ng isang buong pamilya. No? Kaya po last time, kung natatandaan nyo yung preaching ni Kuya Sam, na bago po kami mag-graduate dun sa Married for Life, dapat ma-release mo ang pagpapatawad mo sa isang tao. Kung sino man yung tao na mula nung pagkabata hanggang sa paglaki mo ay daladala mo yung galit sa kanya, daladala mo yung puot sa kanya at hindi mo pa siya mapapatawad, by all means, sabi po sa amin noon, kung buhay pa yung tao na yon, tawagan mo at kausapin mo at manghingi ka rin ng sorry. Bakit ikaw manghingi ng sorry? Kasi hanggang sa pagtanda mo, hanggang sa paglaki mo, dala-dala mo yung galit, no? Na hindi rin alam ng tao. So, dapat magkaroon kayo ng reconciliation para ikaw ay makawala din doon sa sama ng loob at sa galit mo sa kanya. And the same time, siya rin ay makahingi ng tawad sa iyo. So, yun po yung dapat gawin para makawala po tayo sa ating hindi pagpapatawad. So, dapat by all means, kausapin mo yung taong yon na hindi mo pa nakakausap at maghingi kayo ng kapatawaran sa bawat isa. Kapag may nagsinungaling sa'yo, no? Tapos nalaman mo yung totoo, may utang siya sa'yo na katotohanan na hindi niya sinabi sa'yo. At tayong mga tao, natural lang sa atin yung maging, ano yun, naging title ko doon? Collector. Bakit naging collector? Gusto nating maningil. Di ba? So, yun po yung ibig sabihin ng collector. Aminin natin, napakasarap maging collector kasi pag naging collector ka, yung feeling mo, hawak mo yung buhay nila. Kasi kapag dumaan sila at nakita kayo, parang ikaw na yung may karapatan sa kanila na magalit. No? Yung kapag nagkasalubong kayo, pwede mo siyang tingnan mula ulo hanggang paa. No? Pag nagkasalubong kayo sa mall, pwede mo siyang irapan at tumingin ka na lang sa kesame para bang yung architect na nag-aaral na architect, kunwari, ikaw yung may hawak ng buong building. No? Let's talk about modern debts o modern utang. Di ba ngayon napakadaling magpatawad sa text lang, sa chat lang, no? Sige bro, okay lang ako. Okay na, pinapatawad na kita. Pero sa loob-loob mo, nandun yung sama ng loob mo. Sana matisod ka mamaya. No? O kaya naman, yung tinatawag nating silent treatment forgiveness. Yung sinasabi ko kanina. Pinapatawad na kita, pero ayaw na kitang makita habang buhay. Alright. Iba-block kita sa Facebook, i-unfollow kita, at kapag nagkasalubong tayo, iirapang kita. Do you think that is forgiveness? No? The Bible says, sabi dyan, as we have forgiven those who sin against us. Kasi yung basihan ng pagpapatawad ng Diyos sa atin, ay kung paano natin i-block, kung paano natin i-block ang kaaway natin, kung ganun yung basihan ng Diyos, abay matagal na rin tayo naka-block sa Lord. No? Hindi na tayo makaka-connect sa Wi-Fi sa Kanya. No? Tandaan po natin, no? Ang prayer na yan ay may dalawang part. Yung una, we are asking forgiveness for God to forgive us. No? Ang pangalawang part is our forgiveness doon sa mga nagkasala sa atin. Hindi po sinabi dyan na, Lord, patawarin mo kami para mapatawad din po namin yung mga nagkasala sa amin.
It's not that prayer, di ba? Malinaw dyan, forgive us our sins as we have forgiven those who sin against us. Eh kung hindi mo kaya magpatawad, anong sabi doon sa 14 to 15? If you forgive those who sin against you, your heavenly Father will forgive you. But if you refuse to forgive others, your Father will not forgive your sins. Malinaw? Amen. Andiyan pa ba lahat o naghihikap na? Nakakatulog na ba? Gusto ko yung dalhin doon sa pinaka malalim at pinakamagandang kwento ni Lord doon sa kung may nakakaalam nito doon sa Matthew 8:21 to 35. Makikita niyo po doon the parable of the unforgiving servant, no? Pero hindi ko na po ipopost lahat ng chapter o lahat ng verse. Iko-contextualize ko na lang. Ibig sabihin ng contextualize, same concept, iibahin ko lang po yung eksena at yung kwento para mas magets natin o mas maintindihan natin ng malinaw. Isipin po natin na si Luigi, ano ba yung player na yung laro dati? Luigi at saka si Mario ba yun? Sige, yun na lang gawin natin karakter. Si Luigi, isang bilyon, ibig sabihin na, kaya Tyron, player ka rin pala na, yung untog-untog. Watcher lang po. Mario and Luigi. Sino ba nakaabot nun? Ewan ko, inabutan na ng mga bagong generation yun. No? Carl, nakalaro ka na? Super Mario? Nintendo. Okay. Umabot pa. Nakukuha na ng kolekta ng star, ha? Si Luigi, isang bilyonaryo. So, CEO siya ng isang kumpanya. Meron siyang tauhan, si Mario. As sinasabi ko, yun din yung kwento, iniba ko lang yung eksena. At kung mababasa nyo, ito rin po yung kahihinat na ng kwento. So si Mario, may utang sa kumpanya ni Luigi na 10 billion. 10 billion na with 10B. 10 billion. Ilang maleta yon? So kahit ibenta ni Mario yung abdo niya, yung atay niya, yung pamilya niya, yung asawa niya, yung anak niya, kahit buong barangay ibenta niya, hindi siya makakabayad ng utang niya. Tama? Unless na nakatanggap siya ng maleta. So, 10 billion ang utang ni Mario. Ibig sabihin, hindi kayang bayaran ni Mario yung utang niya kay Luigi. So, itong si Luigi, ang sabi niya kay Mario, ipakulong yan. I-foreclose ang mga pag-aari niyan. Kasi hindi yan makakabayad sa kanyang utang. Sequester lahat ng kanyang kaari-arian. Ngayon, itong si Mario, nagmakaawa kay Luigi sa CEO niya. Sabi niya, boss, baka naman pwede ko pang pagtrabahuan yan. Parang awa nyo na. Parang awa nyo na sa pamilya ko. Itong si Luigi, dahil mabait, sabi niya, okay, sige. Dahil ang pangit mong umiyak, kapag nangihingi ka ng tawad, patatawarin kita. Sabi ni Luigi sa kanya, yung 10 billion mo, pinapatawad ko na. Hindi na kita sisingilin. So, debt free ka na. Sabi ni Luigi. Anong reaksyon ni Mario? Di ang saya niya, di ba? Hindi siya nagbayad ng 10 billion. Malaya na siya. Nung umuwi siya, nagsasayaw, sumayaw sa TikTok, hawak niya ang beat, dahil wala na siyang debt. No? Ganon kasaya si Mario. Kasi wala na siyang utang at nakalaya siya.
at nakasama pa rin niya yung kanyang boss. Now, isang araw, si Mario, nung papasok sa opisina, mainit ang ulo kasi malayo pa ang sweldo. Walang pera. Ngayon, bigla niya nakasalubong, sino ba yung pwede natin bigay ng karakter? O, si Juan na lang uli. Nakasalubong niya si Juan. Si Juan, may utang kay Mario na 500. Nung nakita niya si Juan, biglang uminit ang ulo ni Mario. Sabi niya, yung 500 ko, ang tagal mo nang hindi binabayaran. No? So, ang ginawa ni Mario, sinunggaban si Juan at pinipilit na bayaran yung utang niya na 500. Pag hindi mo binayaran yung 500 ko ngayon, ipapalo ko sa itong basurahan. Sabi ni Mario. Sabi ni Juan, maawa ka naman para sa akin kasi para sa anak ko yun nung inutang ko. Ngayon, wala pa talaga akong pera kasi wala pa tayong sweldo. Pagdating ng katapusan, babayaran kita. Etong si Mario, hindi kaya magpatawad sa init ng ulo. Hindi pwede yan. Ipapakulong kita. Dahil matagal mo nang hindi binabayaran yung utang ko. Sabi niya. Now, nalaman ito nung CEO, nung boss nila, si Luigi. No? Biglang pinatawag si Mario sa opisina. Ang sabi ni Luigi, napakasama mong tauhan. Napakasama mong tao. Pinatawad kita ng 10 billion. Yung kasamahan mo sa trabaho, 500 lang ang utang sa'yo. Hindi mo nagawang hindi mo magawang patawarin. Dapat kung paano kita pinatawad, ganun mo rin siya patawarin. Ang liit nga lang ng utang niya, kumpara dun sa utang mo sa akin, hindi mo pa siya mapabayad. So, ang ginawa ng CEO, pinakulong din si Mario. So, yun yung kinahinatnan ng kwento. Kung babasahin niyo po yung Matthew 18 na yan, 21 to 35, same story, same concept, but different character. So, ang nangyari, ang tanong pala ngayon, mga kapatid, sino sa kwentong to si Mario? Natingin nyo. Tayo, minsan, si Mario. No? Ang utang natin sa Diyos ay napakalaki dahil sa ating mga kasalanan. Yung mga lihim nating nagawa, yung mga pride natin, yung mga kayabangan natin, no? Yung mga kasinungalingan natin, nagkakahalaga yun ng 10 billion na hindi natin Basura lang yun. kayang bayaran, no? Kahit habang buhay tayong magpakabait sa harap ng tao at Diyos, hindi natin kayang bayaran ang utang natin sa ating mga kasalanan. Pero anong ginawa ng ating Panginoon, no? Binayaran niya sa krus ng Kalbaryo. Dahil hindi natin kayang bayaran yung ating mga kasalanan, it is only by the grace of God. Kaya tayo napatawad. At pinatawad tayo ng buong buo. Pero bakit kapag may mga taong nagkasala sa atin na nagkakahalaga lang ng 500, hindi natin mapatawad? No? Yung hindi lang tayo na chat, masama na yung loob natin. Yung hindi lang tayo na invite sa birthday party, sama na yung loob natin. No? Yung hindi lang tayo na kumusta, parang iniisip natin, hindi na tayo ganun ka-importante sa Kanya, sama na ng loob natin. Ganun lang kahalaga yung 500 na yun, kumpara dun sa halaga na pinatawad sa atin ng ating Panginoon. Dito tayong madalas nagkakaproblema bilang isang Kristiyano. No? Ang gusto natin, yung vertical love mula sa taas lang. Pero yung horizontal love mula sa atin patungo sa ating mga kapwa, ninineglect natin.
Gusto natin, kapag tayo ay nagkamali, napakadali lang humingi ng tawad sa Lord, di ba? Mag-sorry lang tayo and He is just a God to forgive us. No? Pero kapag iba yung nagkamali sa atin, para tayo may daladalang projector at may megaphone na gusto natin ipaalam sa buong mundo na na masamang tao yan, yung mga nagkasala sa atin. Kung naalala niyo yung parable ng Pharisee and tax collector, di ba? Nagpe-pray yung Pharisee na sabi niya, Lord, salamat at hindi ako kagaya ng tax collector na to na magnanakaw, manggugulang, nangangalunya, di ba? Mas nakikita niya yung kasamaan ng tao kaysa doon sa sarili niya. Bakit ba madali lang natin makita ang pagkakamali ng iba? Minsan pinagpe-pray pa natin sa Lord, di ba? Lord, sana baguhin mo na ang puso ng taong to. Yung mga taong nakapaligid sa akin. Bakit hindi mo na natin ipag-pray na baguhin ni Lord yung puso natin? Bago ng mga puso ng mga taong nakapaligid sa atin. Now, bakit po ba mahirap magpatawad? Kasi akala natin kapag nagpatawad na tayo, parang sinabi na natin na okay lang yung ginawa nila. No? And I want to share to you a beautiful quote from Louis Smithis. Sabi niya dyan, to forgive is to set a prisoner free and discover that the prisoner was you. Back to you. No? Sa Tagalog, ang magpatawad ay ang magpalaya ng isang bilanggo at matutuklasan mo na ang bilanggong yon ay ikaw. See? Bakit? Kapag hindi ka nagpatawad, parang uminom ka ng laso ng daga, pero iniintay mong mamatay yung daga. Sino ba uminom ng laso? Ikaw. Sinong mamamatay? Sinong mahihirapan? Ikaw. Patay yan eh. No? Sino ang pinapahirapan mo? Di ba sarili mo? No? Samantalang yung mga kagalit mo o yung may mga taong may galit ka, ang sarap ng tulog, ang sarap ng kain, ang sarap ng pahinga, samantalang ikaw 2:00 na iniisip mo pa rin sila. Hindi ka pa rin makatulog. Diba? Yun yung sinasabing naka-connecta ka sa kanila, parang kontrolado nila ang buhay mo. Kasi mas iniisip mo sila. Sila walang pakialam sa'yo. Sinong hindi nakalaya? Ikaw. Diba? Ang sabi ng Matthew 6:12, di ba? As we have forgiven those who sin against us. Hindi sinabi diyan ni Jesus na patawarin mo sila kapag nagsorry sila sa iyo. No? Paano kung hindi sila magsorry habang buhay? Paano kung matigas talaga ang ulo nila? No? Paano kung mamatay na sila at hindi pa nakapag-sorry sa'yo? So habang buhay ka bang magagalit sa kanila? No? Forgiving is not for the weak. No? It takes supernatural strength from the Holy Spirit to look at the person who broke you and say, you owe me nothing. I release you not because you deserve it, but because Jesus released me first. Amen? Pero alam niyo po ba kung ano yung lason ng pagiging isang kolektor? Akala mo kasi ikaw yung boss na naniningil pero hindi mo namamalayan. Di ba yung kolektor hindi umaalis sa bahay hanggat hindi nakakasingil ng utang? Ibig sabihin yan, habang ayaw mo silang patawarin, patuloy mo silang sinisingil sa isip mo. Tama? Nakatali ka sa kanila, hindi ka makaalis, at hindi ka makamove on. Hawak nila yung emosyon mo, sila yung nagpapatakbo ng araw mo, dahil sila yung palaging iniisip mo.
Kapag masaya sila, nagagalit ka. No? Kapag umaasenso sila, na-stress ka. Bakit? Kasi feeling mo, marami pa silang utang sa'yo. Bakit sila pa ang masarap ang buhay? Samantalang ikaw, stress na stress pag nakikita mo silang masaya. Ngayong araw, gusto ko lang pong ipaalala sa atin na alam ni Lord kung gaano kabigat yung ninakaw nilang reputasyon, tiwala at pagmamahal sa'yo. At ang sabi niya sa Matthew 6:12, oras na para burahin mo ang utang na yan. Hindi dahil sa mali yung ginawa nila sa'yo, kundi dahil ayaw ni Lord na makulong ka sa kahihintay ng bayad ng hindi naman nila kayang ibalik sa'yo. Gusto mo bang manatiling kolektor na laging stress at puno ng puot at galit? Gusto mo bang nakatali ang buhay mo sa kanila o gusto mong maging free at malaya at tanggapin ang buong pagpapala na nakalaan sa iyo mula sa ating Panginoon? Diyan sa verse na binasa natin today, napakadali lang na magpatawad ng Panginoon para sa atin dahil mahal tayo. But how about us? Dapat madali lang rin po tayo magpatawad sa ating kapwa dahil ang mga yan ay mahal din po ng ating Panginoon. Tayo po ay pinatawad ng ating Panginoon, marapat dapat lang na tayo ay magpatawad din sa kanilang mga pagkakasala sa atin. Amen? Dito po tayo magtatapos. Ang pinaka-title po niyan is Forgiven. The subtitle, ikaw po yung collector. Makikita niyo po dyan, kapag nag-release ka ng forgiveness, nawala yung mga kadenang nakatali sa'yo at dun sa mga tao, kagalit mo. Amen? At sa